Pagpupulong essay kalagitnaan ng linggo. Hulyo 20-26, 2026. Bahagi 1. MJ Kayamanan mula essay Salita ng Diyos. Tema, Lenji Espiritual na pagbawi ay hindi walang pag-asa. Inihanda ko ang pahayag sa isang magagamit muli na format ng dokumento. Magandang gabi, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Isang kagalakan ang magsama-sama habang natututo tayo mula sa salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang nakapagpapatibay na tema. Ang espiritual na pagbawi ay hindi walang pag-asa. Nakakita ka na ba ng halaman na mukhang tuyo at halos patay na? Sa unang tingin, maaring isipin mo na wala ng pag-asa para dito. Ngunit sa pamamagitan ng tubig, sikat ng araw, at wastong pangangalaga, nagsisimula itong tumubo muli. Lumilitaw ang mga bagong dahon. At hindi nagtagal ay nagiging malusog ito. Maari rin itong mangyari sa espiritual. Minsan ang isang tao ay maaring makaramdam ng panghihina ng loob, o pagkakulong ng mga maling gawi. Maaari pang nganyang simulan ang pag-isip, wala na akong pag-asa. Ngunit hindi kailanman nais ni Jehovah na mag-isip tayo ng ganoon. Siya ay isang mapagmahal na ama na naniniwala na ang mga tao ay maaring magbago sa kanyang tulong. Ngayon ay titingnan natin kung ano ang sinabi ni Jehovah sa mga tao ng Juda at kung paano tayo pinapalakas ng loob ng mga salitang yon. Una, hinimok ni Jehovah ang mga tao ng Juda na baguhin ang kanilang mga gawi. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 18 at talata 11. Sabi sa Jeremias 18 oras 11 minuto, "Ngayon, sabihin ninyo, pakisuyo, sa mga tao ng Juda at sa mga naninirahan sa Jerusalem, ito ang sabi ni Jehovah, narito, ako'y naghahanda ng isang kapahamakan laban sa inyo at nagbabalak ng isang plano laban sa inyo. Manumbalik kayo, pakisuyo, bawat isa sa inyo mula sa inyong masasamang lakad, at baguhin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawain." Pansinin ang mapagmahal na pakiusap ni Jehovah. Hindi lamang niya ipinahayag ang parusa. Sa halip, binigyan niya ang mga tao ng pagkakataong magbago. Hinimok niya silang tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad at baguhin ang kanilang pag-uugali. Alam ni Jehovah na ang mga tao ay nagsasagawa ng huwad na pagsamba sa loob ng maraming taon. Ang pagsamba kay Baal ay malalim na nakaugat sa bansa. Maraming hari ang nabigong ganap na alisin ito. Kahit na pagkatapos ng mga panahon ng reforma, ang mga tao ay madalas na bumabalik sa huwad na pagsamba. Gayunpaman, inaanyayahan pa rin sila ni Jehovah na magbago. Ano ang sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito sa atin na hindi kailanman sumisuko si Jehovah sa mga tao ng napakabilis. Hanggat may pagkakataong magsisi, may biging hinihikayat ni Jehovah ang pagbabago. Totoo rin itong gayon. Marahil ay matagal nang nahihirapan ang isang tao sa isang masamang ugali. Marahil ay nanghina na siya sa spiritual o hindi aktibo. Maaring madama niya na lumayo na siya para bumalik. Ngunit ang mensahe ni Jehovah ay pareho pa rin, manumbalik kayo. Si Jehovah ay laging handang tumulong sa mga taimtim na gustong bumalik sa kanya. Ngayon, tingnan natin kung paano tumugon ang mga tao. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 18 at talata 12. Sinasabi ng Jeremias 18 oras 12 minuto, ngunit sinabi nila, walang pag-asa. Susundin namin ang aming sariling mga plano, at bawat isa sa amin ay kikilos ayon sa katigasan ng kanyang masamang puso. Nakakalungkot na tugon. Sa halip na tanggapin ang mapagmahal na paanyaya ni Jehovah, sumuko na sila bago pa man nila sinubukan. Sinabi nila, walang pag-asa. Naniniwala silang hindi na sila maaring magbago, kaya patuloy nilang sinusunod ang kanilang sariling mga pagnanasa. Sanggayon, maaring ganito rin ang inisip ng ilang tao. Maaring may magsabi, matagal ko nang pinaglalabanan ang kahinaang ito. Hindi ako kailanman magbabago. Maaring isipin naman ng isa, marami na akong nadawang pagkakamali. Hindi ako kailanman mapapatawad ni Jehovah. Maaring maramdaman naman ng isa, hindi na maayos ang espiritual kong buhay. Ang mga kaisipang iyon ay hindi nagmumula kay Jehovah. Hindi kailanman sinasabi ni Jehovah sa mga taimtim na tao na wala na silang pag-asa. Sa katunayan, isa sa mga layunin ni Satanas ay paniwalain ang mga tao na imposibleng magbago. Kung makumbinsi niya ang isang tao na sumuko, maaring tumigil ang taong yon sa pagsisikap na lumapit kay Jehovah. Ngunit nais ni Jehovah na tanggihan natin ang ganitong paraan ng pag-isip. Isipin ang isang pasyente na tumatanggi sa paggamot dahil sinabi niyang, wala ng pag-asa. Kung tatanggi siya sa tulong ng doktor, hindi na siya gagaling.
Gayon din, kung tatanggi tayo sa tulong ni Jehovah dahil naniniwala tayong wala ng pag-asa, pinipigilan natin ang ating sarili na maranasan ang kanyang awa at pagpapagaling. Palaging nagbibigay si Jehovah ng pag-asa sa mga handang bumaling sa kanya. Ngayon, isaalang-alang natin ang isa pang nakapagpapatibay na katotohanan. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 18, talata 7 at 8. Sabi sa Jeremias 18, 7 at 8, sa tuwing magsasalita ako tungkol sa isang bansa o kaharian upang bunutin ito, upang ibagsak, at upang lipulin, at talikuran ng bansang yon ang kasamaan nito na aking sinalita laban, babaguhin ko ang aking isip tungkol sa kapahamakang aking binalak na dalhin dito. Ipinakikita ng mga talatang ito ang isang magandang bagay tungkol kay Jehovah. Hindi naghahanap si Jehovah ng mga dahilan upang parusahan ang mga tao. Naghahanap siya ng mga dahilan upang magpakita ng awa. Kung taimtim na tatalikuran ng mga tao ang kanilang kasamaan, handa si Jehovah na patawarin sila. Nakakapagpatibay loob yan para sa ating lahat. Wala sa atin ang perpekto. Bawat isa sa atin ay nahihirapan sa mga maling pagnanasa dahil sa minanang kasalanan. Minsan ay maaring makaramdam tayo ng kawalan ng kapangyarihan laban sa isang partikular na kahinaan. Ngunit sinasabi sa atin ni Jehovah na huwag maniwala sa kasinungalingang yon. Itinuturo ng Biblia na hindi kailangang mangibabaw sa atin ang kasalanan. Sa tulong ni Jehovah, malalabanan natin ang tukso. Hindi tayo kailanman utusan ni Jehovah na labanan ang mga maling pagnanasa kung imposibleng magtagumpay. Mas kilala niya ang ating mga kahinaan kaysa sa atin. Alam din niya ang lakas na may bibigay sa atin ng kanyang banal na espiritu. Isipin ang pag-aral na magbisikleta. Ang mga unang pagsubok ay maaring magsama na maraming pagkahulog. Ang isang bata ay maari pangang isipin, hindi ako matututo. Ngunit sa pamamagitan ng paghihikayat, pagsasanay, at tulong, unti-unting nagiging kumpiyansa ang bata. Totoo rin ito sa spiritual. Marahil ay maraming beses na tayong natisod habang sinusubukang daigin ang isang kahinaan. Hindi inaasahan ni Jehovah ang agarang pagiging perpekto. Nais niyang patuloy tayong bumangon, patuloy na umasa sa Kanya, at patuloy na sumulong. Ang bawat taimtim na pagsisikap na labanan ang tukso ay nakalulugod kay Jehovah. Mahalaga ang bawat panalangin para sa lakas. Mahalaga ang bawat maliit na tagumpay. Napapansin ni Jehovah ang lahat ng ito. Kaya naman hindi natin dapat hayaang kumbinsihin tayo ng panghihina ng loob na imposibleng mabawi ang ating espiritualidad. Sa halip, dapat nating patuloy na makinig sa nakapagpapatibay na tinig ni Jehovah. Sinasabi niya na possible ang pagbabago. Sinasabi niya na may kapatawaran. Sinasabi niya na sa tulong niya, malalampasan natin ang mga maling pagnanasa. Bilang pagtatapos, alalahanin natin ang tatlong aral na natutunan natin ngayon. Mapagmahal na hinimok ni Jehovah ang mga tao sa Juda na baguhin ang kanilang buhay dahil nais niya silang iligtas, hindi si Rain. Nakalulungkot, sumagot sila, walang pag-asa, at patuloy na sinunod ang katigasan ng kanilang mga puso. Ngunit ipinakita ni Jehovah na kapag ang mga tao ay taimtim na tumalikod sa paggawa ng mali, sabik siyang magpakita ng awa at kapatawaran. Kaya kung sakaling tayo ay masiraan ng loob dahil sa ating mga dikasakdelan, huwag nating sabihin, wala ng pag-asa. Sa halip, magtiwala tayo kay Jehovah. Manalangin tayo ng madalas, mag-aral ng kanyang salita, regular na dumalo sa mga pulong, at tanggapin ang mapagmahal na suporta ng kongregasyon. Naniniwala si Jehovah na maari tayong magtagumpay sa tulong niya. Naway lagi rin nating paniwalaan John. Sa gayon ay patuloy tayong gagawa ng espiritual na pagsulong, magtatamasa ng pagsang-ayon ni Jehovah, at patunayan sa pamamagitan ng ating mga kilos na ang espiritual na paggaling ay hindi kailanman mawawalan ng pag-asa para sa mga nagtitiwala kay Jehovah. Salamat. Bahagi 2. MG Spiritual Nehemiah. Hulyo 20 26, 2026. Jeremias 18 19. Tanong 1. Jer 18, 6, 19 oras 10 minuto, 11. Paano si Jehovah ang dakilang magpapalayo? Komento. Inihaharap ng Jeremias 18, 6 at 19 oras 10 minuto, 11 si Jehovah bilang ang dakilang magpapalayok, na nagpapakita na siya ay may ganap na awtoridad sa mga individual at mga bansa, kung paanong ang isang magpapalayok ay may awtoridad sa luwad na kanyang hinuhubog. Maari niyang hubigin ang mga mapagpakumbaba at handang sumunod, tinutulungan silang maging kapaki-pakinabang para sa kanyang layunin. Karagdagang komento, kasabay nito,
Ipinapakita ng mga talatang ito na kung ang mga tao ay matigas ang ulo na tumanggi sa kanyang patnubay at tumangging magsisi, si Jehovah ay may karapatang maglapat ng hatol. Kung paanong sinabihan si Jeremias na basagin ang isang praskong luwad na hindi na maayos, si Jehovah ay magpapataw ng hindi na mababawi na hatol sa Juda dahil sa kanilang patuloy na paghihimagsik. Karagdagang komento, nagtuturo ito ng isang mahalagang aral tungkol sa pagpapakumbaba. Kapag itinutuwid tayo ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang salita o sa pamamagitan ng kongregasyon, dapat tayong tumugon na parang malambot na luwad na maaring hubigin, hindi parang matigas na palayok na kailangang basagin. Ang isang espiritong madaling turuan ay nagpapahintulot kay Jehovah na patuloy tayong hubigin sa uri ng tao na nais niyang maging tayo. Karagdagang komento, nakagiginawa rin na malaman na ginagamit ni Jehovah ang kanyang awtoridad ng may perpektong karunungan at pag-ibig. Hindi siya kailanman kumikilos ng hindi patas. Matiyagan niyang binibigyan ang mga tao ng mga pagkakataong magbago, ngunit itinataguyod din niya ang katarungan kapag mayroong patuloy at hindi nagsisising pagkakamali. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa sa Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 18. 2:4 na si Jehovah ay parang isang bihasang magpapalayok na matiyagang hinuhubog ang luwad kapag ito ay nasira. Nakapagpapatibay loob ito dahil hindi tayo sinusuko ni Jehovah kapag nagkakamali tayo. Kung mananatili tayong mapagpakumbaba at handang magbago, patuloy niya tayong mahuhubog upang maging mas mabubiting lingkod. Sa halip na panghinaan ng loob dahil sa ating mga dikasakdelan, dapat tayong makipagtulungan sa kanyang mapagmahal na patnubay. Ipinapakita ng Jeremias 18:6 na may karapatang hubigin ni Jehovah ang buhay ng kanyang bayan ayon sa kanyang sakdal na karunungan. Sa isang mundong humihikayat ng kalayaan, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagpapahintulot kay Jehovah na patnubayan ang ating buhay. Ang pagtanggap sa payo ng Biblia, kahit na nangangailangan ito ng pagbabago, ay nagpapakita na mas nagtitiwala tayo sa kanyang karunungan kaysa sa ating sarili. Ipinapakita ng Jeremias 18:8 na si Jehovah ay mabilis na nagpapakita ng awa kapag ang mga tao ay tunay na nagsisisi. Gaano man kalubha ang mga nakaraang pagkakamali ng isang tao, si Jehovah ay handang magpatawad kapag mayroong taos-pusong pagsisisi. Nagbibigay ito ng pag-asa sa sinumang nagsisikap na muling itayo ang kanilang pakikipagkaibigan sa kanya. Ipinapakita ng Jeremias 18:11 na binabalaan ni Jehovah ang mga tao bago maghatol, na binibigyan sila ng pagkakataong magbago. Ito ay nagpapakita ng pagtitiis ni Jehovah. Itinuturo rin nito sa atin na huwag baliwalain ang payo ng Biblia o ipagpaliban ang paggawa ng mga kinakailangang pagbabago, dahil ang mga babala ni Jehovah ay mga kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Ipinapakita ng Jeremias 18:15 na ang bayan ng Diyos ay nagdusa dahil tinalikuran nila ang napatunayang landas para sa kanilang sariling mga ideya. Sa kasalukuyan, patuloy na itinatagyod ng mundo ang mga bagong paraan ng pag-isip tungkol sa moralidad, pamilya, at tagumpay. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang mga pamantayan ni Jehovah ay walang hanggan at palaging humahantong sa pinakamahusay na resulta. Ipinapakita ng Jeremias 18:18 na ang mga tapat na lingkod ay maaring maharap sa oposisyon dahil lamang sa nagsasalita sila ng katotohanan. Si Jeremias ay sinalungat dahil sa paghahatid na mensahe ni Jehovah. Gayun din, hindi dapat magulat ang mga Kristiyano kung sila ay hindi maunawaan o mapintasan. Para sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia, ang pananatiling mabait at tapat ay mas mahalaga kaysa sa pagkamit ng pagsang-ayon ng mga tao. Ipinapakita ng Jeremias 18:20 na tumugon si Jeremias sa pagmamaltrato nang hindi naghahangad ng personal na paghihiganti. Kapag may nanakit sa atin, natural lamang na makaramdam ng pagkadismaya. Hinihikayat ng halimbawa ni Jeremias na iwanan ang mga bagay-bagay sa mga kamay ni Jehovah sa halip na maging masungit o maghanap ng mga paraan upang makadanti. Ipinapakita ng Jeremias 19:3 na malinaw na nagbabala si Jehovah sa mga tao tungkol sa mga bunga ng patuloy na pagsuway. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga pamantayan ni Jehovah ay hindi opsyonal. Ang kanyang mga babala ay nilayon upang protektahan tayo, hindi upang limitahan ang ating kaligayahan. Ipinapakita ng Jeremias 19:5 kung gaano kalalim ang pagkamuhi ni Jehovah sa pagkitil ng inosenteng buhay at lahat ng anyo ng huwad na pagsamba. Nakakatulong ito sa atin na pahalagahan ang pagmamahal ni Jehovah sa buhay.
Hinihikayat tayo nito na igalang ang buhay sa lahat ng ating mga desisyon at iwasan ang anumang maaring magpamanhid sa atin sa karahasan o kalupitan. Ipinapakita ng Jeremias 11:15 na ang katigasan ng ulo ay maaring pumigil sa mga tao na tumugon kahit sa paulit-ulit na mga babala. Ang isang madaling turuan na espiritu ay isa sa mga pinakadakilang proteksyon na maaari nating magkaroon. Magmula man sa Biblia, mga magulang, o mga elder sa kongregasyon ang peyo, ang mabilis na pagtugon ay maaring makaiwas sa mas malalaking problema sa kalaunan. Ang Jeremias 18:2 ay naglalaman na mahalagang aral para sa mga mag-asawa. Ang isang mabuting pagsasama ay nangangailangan na mag-asawa na manatiling handang mag-adjust at umunlad. Kung paanong ang malambot na luwad ay maaring hubigin, ang kapakumbabaan ay nagpapahintulot kay Jehovah na palakasin ang pagsasama sa pamamagitan ng paglalapat ng mga prinsipyo ng Biblia. Ang Jeremias 18:6 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay kadalasang gumagawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa edukasyon, karera, at pagkakaibigan. Ang pagpapahintulot kay Jehovah na hubigin ang mga desisyong iyon ng maaga sa buhay ay humahantong sa higit na kapayapaan at mas kaunting pagsisisi. Ang Jeremias 18:8 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang. Kapag nagkakamali ang mga anak, matutularan ng mga magulang si Jehovah sa pamamagitan ng pagbabalans ng pagtutuwid at awa. Ang maibiging disiplina na humihikayat ng pagsisisi ay mas epektibo kaysa sa kalupitan o pagsuko sa isang anak. Bahagi 3. Meding mabuti essay ministeryo essay larangan. Hulyo 20-26, 2026. Takdang bilang 4-6. Takdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 4 Bahay-bahay, mag-alok at magpakita ng pag-aral sa Biblia. Tagapaglasala, Esther. May-ari ng bahay, GNG Bello. Esther. Magandang umaga. Ako si Esther. Bibisita ako sa aking mga kapitbahay dala ang isang maikling mensahe ng pag-asa na nakabatay sa Biblia. Ito ba ay isang kumbenyenteng oras para sa isang maikling pag-usap? GNG Bello. Mayroon akong ilang minuto. Esther. Salamat. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Kapag ang mga tao ay nahaharap sa mga problema tulad ng stress, mga hamon sa pamilya, o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, saan sa palagay mo sila karaniwang naghahanap ng patnubay? GNG Bello. Maraming tao ang nagtatanong sa mga kaibigan o naghahanap online. Esther. Totoo yan. Minsan ay makakatulong ang mga yon. Pinahahalagahan ko rin na maraming tao ang taos-pusong nagsisikap na makahanap ng mga sagot saan man nila makakaya. Maaari ko bang itanong, naisip mo na ba kung ang Biblia ay may praktikal na payo na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay? GNG Bello. Naisip ko na yan, pero hindi ko pa talaga napag-aralan ang Biblia. Esther. Salamat sa pagbabahagi niyan. Maraming tao ang nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Sa halip na sabihin lang sa mga tao kung ano ang dapat paniwalaan, nag-alok kami ng libreng pag-aral sa Biblia kung saan tinitingnan namin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia at pinag-usapan ito ng sama-sama. Maaari ko bang ipakita sa iyo ng maikli kung paano ito gumagana? GNG Bello. Sej. Esther. Ang pag-aral na ito ay gumagamit ng mga simpleng tanong at mga talata sa Biblia. Halimbawa, narito ang isang tanong. Makakatulong ba talaga sa atin ang Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang magiging sagot mo? GNG Bello. Sa tingin ko ay maaari, pero wala akong masyadong alam tungkol dito. Esther. Maalalahanin na sagot iyan. Pagkatapos ay sabay-sabay naming babasahin ang isang talata, pag-usapan ito, at titingnan kung ano ang itinuturo nito. Malaya kang magtanong o magbahagi ng iyong mga saloobin. Ito ay isang talakayan, hindi isang lektura. Ang pinahahalagahan ko ay ang lahat ay maaring magsuri ng Biblia para sa kanilang sarili. GNG Bello. Parang ibang-iba yon sa inaasahan ko. Esther. Natutuwa akong marinig yon. Libre ang pag-aral, walang obligasyon, at maaari tayong sumunod sa iyong bilis. Gusto mo bang gumugol ng mga 15 minuto sa susunod na linggo para subukan ang unang aralin? GNG Bello. Kaya ko yon. Esther. Napakaganda. Magiging kumbenyente ba ang Martes ng 5 oras NA? GNG Bello. Gumagana yon. Esther. Napakahusay. Magkikita tayo sa Martes ng 5 oras NA. Salamat sa paglalaan ng oras para makausap ako ngayon.
Paano nalalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Magalang at mainit na nagsalita ang mamamahayag, hindi kailanman nagmamataas. Kinilala niya ang taos-pusong pagsisikap na may bahay na makahanap ng patnubay. Ang pag-aral sa Biblia ay iniharap bilang isang talakayan, hindi isang lektura. Hinikayat ang may bahay na ipahayag ang kanyang sariling mga saloobin. Isang maikling demonstrasyon ng pag-aral ang ibinigay, na sinundan ng isang espesipikong appointment para sa unang aralin. Takdang aralin bilang 5. Pagsusunod, 4. Bahay-bahay. Ipagpatuloy ang pagtalakay sa tract na iniwan mo noong nakarang pagbisita. Sentro. Pagbabahay-bahay. Ang mamamahayag ay bumabalik sa isang tahanan kung saan naiwan ang isang tract tungkol sa kaharian ng Diyos noong nakarang pagbisita. Mamamahayag. Nathan. May-ari ng bahay. G. Collins. Dialogo. N. Athan, magandang hapon, Ginoong Collins. Ikinagagalak kong makita ka uli. Noong nakaraan, nagiwan ako sa iyo ng isang tract tungkol sa kaharian ng Diyos. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong basahin ito? G. Collins, nakita ko. Sa totoo lang, nakita kong interesante ang ilan dito, ngunit hindi ako sigurado kung naniniwala akong talagang lulutasin ng kaharian ng Diyos ang mga problema ng mundo. Nathan, salamat sa pagbabahagi niyan. Ano ang dahilan kung bakit mo nararamdaman yon? G. Collins, matagal nang pinag-usapan ng mga tao ang kapayapaan at isang mas mabuting mundo. Tila lumalala ang mga bagay-bagay, hindi bumubiti. Minsan parang walang magbabago. Nathan, naiintindihan ko. Maraming tao ang pinanghihinaan ng loob kapag nakikita nila ang lahat ng problema sa ating paligid. Parang madalas mo na itong pinag-isipan. G. Collins, lalo na kapag nanonood ako ng balita. May mga digmaan, krimen, at napakaraming pagdurusa. Kung talagang nagmamalasakit ang Diyos, bakit niya pinapayagan ang lahat ng ito? Nathan, mahalagang tanong yan. Maraming taimtim na tao ang nagtataka tungkol diyan. Kung hindi mo mamasamay na itanong ko, isa ba yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan kang maniwala na ang kaharian ng Diyos ay magdadala ng tunay na pagbabago? G. Collins, sa palagay ko ay. Nathan, salamat sa pagpapaliwanag niyan. Kinikilala ng Biblia na mahirap ang mga kalagayan. Ngunit nagbibigay din ito ng dahilan para sa pag-asa. Maaari ko bang ipakita sa iyo ang isang maikling teksto? G. Collins, Sage. Nathan, sa Daniel 2:44, sinasabi ng Biblia na ang kaharian ng Diyos ay dadurog at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito, at ito lamang ang mananatili magpakailanman. Ano ang namumukod-tangi sa iyo sa talatang yan? G. Collins, sa palagay ko ay sinasabi nito na ang kaharian ng Diyos ay najiba sa mga pamahalaan ng tao dahil ito ay mananatili magpakailanman. Nathan, tama. Magandang obserbasyon yan. Ayon sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na pamahalaan. Hindi lamang ito isang ideya o isang hanggarin. Kaya naman magagawa nito ang hindi nagawa ng mga pamahalaan ng tao. G. Collins, nakikita ko kung bakit magbibigay yon ng pag-asa sa mga tao. Mayroon pa rin akong mga tanong. Nathan, at lubos na maunawaan yan. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Anong tanong ang pinakagusto mong masagot? G. Collins, gusto kong malaman kung bakit ang tagal ng Diyos na naghintay para ayusin ang mga bagay-bagay. Nathan, maalalahanin na tanong yan. Sa halip na madali ng sagot, marahil ay maaari natin itong pag-usapan sa susunod. Mayroong paliwanag na nakabatay sa Biblia na nakakatulong sa maraming tao. G. Collins, interesado akong marinig yan. Nathan, kahanga-hanga. Mas mainam ba kung dadaan ako sa susunod na linggo sa ganitong oras? G. Collins, ayos lang yan. Nathan, salamat, G. Collins. Pinahahalagahan kong marinig ang iyong mga saloobin. Inaasahan ko ang ating susunod na pag-usap. G. Collins, salamat. Magandang araw. Nathan, ikaw rin. Ipinakilala ang katotohanan sa Biblia. Ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na pamahalaan na itinatag ng Diyos na permanenteng lulutas sa mga problema ng sangkatauhan at magdadala ng pangmatagalang kapayapaan. Paano isinasagawa ng demosyong ito ang tagibilin? Inaanyayahan na mamamahayag ang may bahay na ipahayag ang kanyang mga saloobin tungkol sa tract. Ang mamamahayag ay nagtatanong ng mga taos-pusong tanong upang maunawaan ang mga alalahanin ng tao. Ang may bahay ay pinapayagang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman nang walang sagabal. Ikinikilala na mamamahayag ang mga alalahanin ng tao sa halip na balewalain ang mga ito. Ang pag-usap ay nagpapakita ng tunay na interes, paggalang, at maingat na pakikinig sa buong usapan.
Takdang aralin bilang 6. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 4. Tema, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa malayang pagpapasya? Panimula. Narinig mo na ba ang isang taong nagsabi, ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa isang dahilan? Oo, kung ito ay nakatadhana, ito ay mangyayari? Maraming tao ang naniniwala na ang ating buhay ay kontrolado ng tadhana o na napagpasyahan na ng Diyos ang lahat na mangyayari sa atin. Ngunit yon ba ang itinuturo ng Biblia? Ang Biblia ay nagbibigay ng isang nakapapanatag na sagot. Ipinapakita nito na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng isang mahalagang regalo, malayang pagpapasya, ang kakayahang gumawa ng sarili nating mga pagpili. Isaalang-alang natin ang sinasabi ng mga kasulatan. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang pumili. Mangyaring bumaling sa Genesis 1:26. Basahin ang Genesis 1:26. Ang mga tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Siyempre, hindi tayo pisikal na kamukha ng Diyos. Sa halip, ipinakikita natin ang kanyang mga katangian, tulad ng pag-ibig, katarungan, karunungan at kakayahang pumili. Hindi tulad ng mga hayop, na kadalasang kumikilos ayon sa likas na ugali, ang mga tao ay maaring magdesisyon kung paano sila mamumuhay. Ang kakayahang iyon ay nagmumula kay Jehovah mismo. Ang ating mga pagpili ay nakakaapekto sa ating kinabukasan. Pansinin ang sinabi ni Jehovah sa bansang Israel sa Deuteronomio 30:19-20. Basahin ang Deuteronomio 30:19-20. Sinabi ni Jehovah, pili ng buhay. Isipin ang pariralang yan. Kung ang mga tao ay walang pagpipilian dahil ang lahat ay naitakda na ng tadhana, ang mga salitang iyon ay walang kahulugan. Sa halip, may bidying inanyayahan sila ni Jehovah na pumili ng isang landas na magdudulot sa kanila ng mga pagpapala. Gayon din, itinala sa Isaias 48:18 ang sinasabi ni Jehovah, "Oo, kung makikinig ka lamang sa aking mga utos. Kung magkagayon ang iyong kapayapaan ay magiging parang ilog." Hindi pinipilit ni Jehovah ang pagsunod. Inaanyayahan niya tayong piliin ito dahil alam niyang makikinabang tayo rito. Ang tagumpay ay hindi nakabatay sa tadhana. Naniniwala ang ilan na ang tagumpay o pagkabigo ay naitakda na. Ngunit iba ang itinuturo ng Biblia. Hinihikayat tayo ng Ecclesiastes 10:10. Lahat na nagagawa ng iyong kamay gawin mo gamit ang iyong sariling kapangyarihan. Gayon din, sinasabi sa Kawikaan 21:5, ang mga plano na masipag ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan. Ipinapakita ng mga talatang ito na mahalaga ang ating mga desisyon, ang ating pagsisikap, at ang ating kasipagan. Pinagpapala ni Jehovah ang matatalinong pagpili at pagsusumika. Kontrolado ba ng Diyos ang lahat? Dahil si Jehovah ay makapangyarihan sa lahat, kontrolado ba niya ang bawat kilos ng tao? Sinasabi ng Biblia na hindi. Bagamat walang limitasyon ang kapangyarihan ni Jehovah, pinipili niyang huwag kontrolin ang bawat desisyon ng mga tao. Sa halip, pinapayagan niya ang mga tao na gamitin ang kanilang malayang pagpapasya, kahit na ginagamit ito ng ilan sa maling paraan upang makapinsala sa iba. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Nangangako ang awit 37:10-11 na alisin ang masasama at ang maamo ang magmamay-ari ng lupa. Malapit ng wakasan ni Jehovah ang lahat ng maling paggamit ng malayang pagpapasya habang pinapanatili ang kalayaan ng mga umibig sa Kanya. Konklusyon. Ano ang ating natutunan? Inilikha tayo ni Jehovah na may malayang pagpapasya. Ang ating mga pagpili ay nakakaimpluwensya sa ating kinabukasan. Ang tagumpay ay hindi kontrolado ng kapalaran. Bagamat pinapayagan ni Jehovah ang mga tao na gamitin ang malayang pagpapasyang gayon, malapit na niyang alisin ang mga nag-abuso nito. Kaya bawat isa sa atin dapat itanong, paano ko ginagamit ang kaloob na malayang pagpapasya? Araw-araw ay may mga pagkakataon tayong piliin ang katapatan kaysa sa panlilinlang, kabaitan kaysa sa kasakiman, at pagsunod kay Jehovah kaysa sa pagsunod sa sanlibutan. Kung pipiliin nating makinig kay Jehovah at ilalapat ang kanyang patnubay, mararanasan natin ang higit na kapayapaan gayon at magkakaroon ng kahangahangang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa matuwid na bagong sanlibutan ng Diyos. Naway gamitin nating lahat ang ating mahalagang kaloob na malayang pagpapasya upang pumili ng landas na nakalulugod kay Jehovah. Salamat sa panonood.